Hinihingan ko ng sustento pero 300 to 500 lang ang binibigay. Yung gatas na Nido naging Bear Brand. Pag nakipagkita sa bata, toys lang yung binibili. Parang kami pa yung nagmamalimos ng sustento niya. Single mom ako nung makilala ko siya ng 2019. Nag-live-in kami at sa una ay nakikita kong maalaga siya sa akin at sa anak ko. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na gusto niyang lagi siyang nakadikit sa akin. Yung feeling na kahit wala kaming makain, hindi siya nag-iisip maghanap ng trabaho na para man lang sa pang-araw-araw namin. At kapag napunta siya sa kanila, binibigyan lang siya ng 100 pesos sa pambili ng ulam namin na itlog. Hanggang sa dumating sa point na nabuntis na nga ako. Alam naman niya nabuntis ako pero hindi siya nag-isip na maghanap ng trabaho. Para meron kaming pera na gagamitin sa panganganak ko. Na ang gusto niya lang ay lagi nakadikit sa akin na kung nasan ako ay nandun din siya. Nahihiyaman ako pero lumapit ako sa tatay ko ng pambili ng gamit ng magiging baby ko. At lahat ng binili ko sa anak ko, inutang ko yon sa tatay ko. Hindi man umaasa yung tatay ko na ibalik yung inutang ko. Pero sinabi ko talagang utang yon para sana mag-obliga siyang magtrabaho at mabayaran namin yon sa tatay ko. Na kasi isip ko nun dapat siya yung nagpo-provide kasi kailangan yun ng anak ko kasi obligasyon niya yon bilang tatay. Hanggang sa dumating na nga sa point na manganganak na ako at 200 pesos lang yung hawak kong pera. Di ko rin makuha yung padala ng tatay ko kasi nasa laying ina ko at sa akin nakapangalan yung pinadala. Na kailangan ng dumede ng bibi ko pero wala akong gatas at ang sabi ng nurse, bilhan ko na raw ng gatas kasi gutom na yung bata. Pero walang-wala talaga kaming pera. Kaya't naghagilap ng pera ang nanay ko. At pagbalik ng nanay ko, wala na ako sa lying in kasi nilipat na ako sa ospital kasi nag-bleeding na ako. Umalis din yung kalivin ko at naghanap din ng pera at pagbalik niya may dala siyang 2K na nagbenta daw siya ng gamit para madala sa ospital kasi nga kailangan. Stress na ako noon kasi bakit kung kailan kailangan na saka pa lang siya maghahanap na dapat noon pa sana pinaghandaan. Fast forward ay nakauwi na nga kami at ilang araw na rin at 1 week lang siyang nag-intindi sa akin na wala pang isang buwan akong nanganganak ay puro bugbugan at away na kami. Gustong gusto ko na talaga siyang hiwalayan pero tinatakot niya ako na magpapakamatay siya. Umuwi siya sa kanila noon at nag-live sa Facebook may lubid na nakatali. Dali-dali kong kinontak ang pwede kong makontak sa family niya. Hanggang sa ayun nga naabutan siya ng lola niya at mga tita niya sa kwarto niya na nag-a-attempt na magpakamatay. At dahil sa natakot ako binalikan ko siya at nag-usap kami. Pero wala pa ring pagbabago, hindi pa rin nag-iisip kung paano magsisikap para maibigay yung need ng anak niya. Dumating sa point na pati pamilya niya ay suko na rin sa kanya. Kaya't lumuwas kami noon ng Manila. Sabi ko sa kanya, patunayan mong lahat ng sinasabi nila sa'yo ay mali. Ipakita mo na hindi totoo yung sinasabi nila na hanggang dyan ka lang. Minotivate ko siya that time. Tinulungan ako ng ex kong German para mag-apply ng work sa Manila at makastart ulit para sa mga anak ko. Pero clear sa kanya na wala na talaga kami at tulong na lang. So ganun na nga, lahat ng requirements ng kalivin ko ay ako yung gumastos. Na imbes na unahin ko yung sarili ko na kumuha ng requirements ko, ay inuna ko siya para siya yung magka-work. At saka ako mag-aayos ng requirements ko. Lahat ako na halos isubo ko ng lahat sa kanya. Na pati nga sa pagkuha ay kasama ako. Na hindi ko siya iniwan kahit na sukong-suko na talaga ako kasi nga may anak kami. Ngayon nga ay may work na siya at hiwalay na kami. Hinihingan ko siya ng sustento sa bata pero nagpapadala lang siya ng 300 to 500. Tapos makikipagkita sa anak niya, binibilhan niya lang ng toys. At yung gatas na Nido, Bear Brand lang yung binibili. Usapan kada sahod magbibigay na siya pero hindi siya tumupad sa napagkasunduan namin. Parang kami pa yung nagmamalimos ng sustento sa kanya. Pero may nakapagsabi sa akin na ka-work niya na nagpapadala daw sa jowa niya every week na nasa 4K. Hindi ko naman sinabi na magbigay siya ng pera sa akin. Na kahit siya na yung bumili at ipadala na lang ang needs ng bata. For now, parehas na kaming may partner. Ang sa akin lang, parang unfair. Na ako yung lahat ng gumastos ng requirements niya tapos magbibigay siya sa anak niya kung kailan lang niya gusto. Na maski nga ID niya ako yung kumuha kasi hindi siya marunong talagang mag-fill up at ako pa rin. Tapos magbibigay lang siya kung kailan niya gusto pero sa jowa niya tiba-tiba na dapat sana sa anak niya muna. Pa-advise naman ako, Mamilin, kung ano ba yung dapat kong gawin. Or sender, Letty. Napangaluhan ka pa, wala kang kadala-dala. Alam mo nga na sa umpisa pa lang ay hindi na maaasahan, nagpabuntis ka pa. Tapos paglabas ng bata, yung magulang mo yung problemadong malala. Na ang galing mag-motivate ng iba pero sa sarili mo hindi mo magawa. Na kung ako sa'yo, hindi ko na yan iaasa. At tumigil ka ng kakaanak kasi hindi ka naman maalam kumilatis ng lalaki. Or kung gusto mong ipagpatuloy ang sakit ng ulo mo, kakahabol ng sustento, daan mo sa legal at ipabawsi mo. Tsaka i-motivate mo rin yung sarili mo na imbes ko yung nag-apply sana at hinayaan mo na lang magpakautas yan. Kasi sinagip mo pa o edi iyan sakit ng ulo mo lalo. Alam mo kung ako sa'yo, palaguin mo na lang yung sarili mo. Patunayan mo rin sa lahat na hindi ka hanggang dyan lang. Tigilan mo ang kakapalahi at kakahanap ng ikasasakit ng ulo mo. Kasi dyan ka madadali.